Okay guys, ito na. We're back to this favorite topic natin. Siyempre, advance tayo mag-isip eh. 2025 elections. A lot is happening. Dun sa previous episode, towards the end, may tanong ka, Sir Ronald. Can we start with your great question? Brilliant question before we the meat of yung tanong ko discussion. kay Juan, tanong ko kay Mark, dahil siya na mundo niya yan namomonitor niya, marami siyang kaibigan, kakilala, no? Ano na nangyayari dito sa mga heavyweight vloggers, talking heads, no? Trolls ni Digong, no? Dito sa kanyang pagbaliktad several times ng kanyang posisyon, no? Last year banat siya, no? Nagte-threat siya. Tapos sa January, backpedal siya, komportable siya kay BBM, no? Hindi siya naniniwala sa pulburon, hindi siya naniniwala na may kinalaman sa ICC. Tapos 2 weeks later, eto naman, no? Lahat pati yung kitchen sink binato niya kay BBM, no? Secession, no? Mutiny, coup, destabilization, uprising, no? Even EJK, no? Ngayon lang ako sa tagal ko sa politika, ngayon lang ako nakakita ng ganong klaseng threat Lahat ng threat, hindi mo man lang one per day no? In one sitting, lahat binato mo no? Tapos after a few weeks, eto na yung Cebu Rally, no? Backpedal na naman, no? Backpedal na naman, no? Tapos just 2-3 days after niyan, malalo na, no? Naging pro-chacha na, naging dignified na raw, suportado na niya yung gobyerno. So tapos ito si Harry Roque sa rally kay Kibuloy, banat pa rin. So gusto ko makita how their minions are adjusting, no? How their minions are adjusting dito sa lahat ng nangyayari. Tingin ko very interested ako dahil gusto ko makita kung hindi sila mag-a-adjust, ibig sabihin baka later on ay si Digong ay bumaliktad na naman. No, sila mag-tumbling na naman, no? Sa akin parang they don't feel the need to adjust. Okay? Ang explanation nila, ang tingin nila kay Digong is master strategies. Kumbaga, if Digong needs to lie to reach kung ano yung ends na gusto natin, they are in on it. Kumbaga, kasama sila. Oo lang sila, susunod lang sila. As long as makuha natin yung gusto natin. Ano ba yung gusto nating makuha? Yung maibalik yung mga Duterte sa kapangyarihan, magantihan lahat ng mga nang-aapi sa kanila, 'di ba? Madurog lahat ng mga yung kaaway nila, syempre Speaker Romualdez, yung mga Marcos din, kaaway na din nila. So may galit na talaga So kumbaga, parang kung si Duterte gumaganon, kumbaga, suporta na ako, ganyan-ganyan, tapos gaganon, sila nakikiganon din. So alam nila, they are in on the lie, kumbaga, whatever it takes. And that's always been what makes them dangerous. What makes them, 'di ba? Kasi they are willing They are willing to adjust, they are willing na sumunod kahit na kumbaga wala kahit mag-flip-flop. Ano ngayon? Pag tumakbo si Sara, wala na kayo. Pag bumaba si BBM, babalik na kami So that's what makes itong kampo na to ang tanong ko lang, dangerous. Mark, dati kasi mas marami yan Tapos nangalahati na dahil yung iba lumipat na. Wala bang possibility na bahagi niyan ay mako-op o mabili rin later on, no? Lalo na papunta sa midterms. Paano nabawasan na yan? Dati mas malaki yan, di ba? Definitely, no? So, itong mga natitira na ito, wala bang possibility na yan ay mag-adjust din, no? Usapin ng resources, usapin ng vloggers ba o ano? Vloggers, yung mga vloggers, no? Mga vloggers. May possibility talaga 'yon, syempre. Pero kasi usually vloggers follow kung nasaan yung mga viewers. And kung susumahin ngayon, before sobrang laki ng lamang nila, pero ngayon, yung mga pro-admin content, decente na yung views. 'Di ba? Yung mga kakamping na content, maayos yung views, di ba? Richard A. Darian, joke lang. Mga Christian Esguerra. Christian Esguerra na mga type na ganung type ng ng content. Mataas na din yung views. So humahabol na. So vloggers follow that Kapag mataas yung demand for DDS content, susunod sila. So definitely tinatamaan na din yung DDS content, meron na ding lumilipat, meron na ding mga viewers na napapagod na din kay Digong na magretiro ka na.
Kumbaga, Duterte sinuportahan ka fatigue. na namin. Digong fatigue. Digong fatigue na. Oo may Yung- Duterte oh. fatigue din. So definitely merong part na ganun. Pero kung sa Die Hard, marami pa rin. Kung if I would rank yung sa dami ng viewers, I think DDS pa rin ang maraming viewers sa online. Pero ang laki ng difference from just a few months ago. Doon sa mga, kumbaga, tumapang nga yung mga pro-Marcos na vloggers uli. Kasi around mga December, November, ramdam ko yun eh. Ayaw nilang lumabas kasi takot silang magalit yung mga Duterte supporters sa audience nila. So that was their big hindrance. Ang dami yun, tol, anong post mo? Hindi nga ako makapost kasi magagalit yung ganito. Ngayon, mas matapang na. After nung Davao Rally, mas marami talaga nag-decide. Hindi, pro-Marcos na tayo. Kumbaga, the divide is Saka very clear nabastusan na. sila, no? Ay, may mga iba parang nabastusan sila. Oo. Kilala ko na loyalist type people na parang, ano ba na? I mean, gets ko naman yung ganyan si Tigong, pero they have crossed the line na. Medyo bastusan na ito. But siguro, Mark, at some point, I'm not saying na parang nagro-rogue, but in a sense, siguro yung mga ibang vloggers, Ronald, kasi once you reach a certain threshold, say more than 100,000 followers and all, or million na, you're your own boss na eh. You're just using lang yung yung mga politiko as a content creation. Yun ang basa ko diyan, mga mercenary din yung iba diyan. At saka di ba may sarili ng pag-isip. At saka kita mo We still follow our audience kasi. Yeah, Even yung sa exactly. Yeah. sa amin. Even for example, si Sangkay Janjan, why did he stop? Nasa 1 million subscribers yan sa siya pinakamalaki. Tumigil siya for 1 year and a half. Kasi either kapag naging active siya sa isang side, may tatamaan na kabilang side eh. So they didn't want that. Kasi masakit din eh. Syempre, tatawagin ka, oy, traitor ka, ganyan. So it's like, naging wala yung parents mo, kailangan mong pumili. So yung iba ayaw pumili. Pero ngayon, pumili na. Very Kasi clear na sa bastos akin yung ngayon. isang ex-parent mo eh. Binabastusan na yung nanay mo or tatay mo. Oo, ganun salita eh. ka na. Oo, parang ganun. Ngayon, very clear na sa akin kung sino yung mga nasa side ng admin talaga, kung sino yung mga nasa side ng Duterte talaga. So ganun yung nangyari over the past few months, which is malayo dun sa only a few months ago. Pero wait lang, Mark, may away. Si Banat Bay, parang parati na siya sa feeds ko sa YouTube. Ina-attack niya si Boljak? Nag-away ba sila ni Maharlika. Ang gulo na. Kasi yun naman kasi personal eh. Yun personal from way back. Kasi merong mga, before pa lang, nag-aaway na sila. Merong mga personal na hirit si Maharlika. May mga personal. So, personal yung away nila. Merong isang vlogger na kakampi si Maharlika. Ewan ko kung familiar kayo. Si Bagong Lipunan. Okay? Pero mas maliit siya. Mas maliit yung vlog niya. Bumaliktad siya. Before his audience was Maharlika audience. Very anti-Marcos audience. Pero Bagong Lipunan yung pangalan niya. Itong si Kaloy. Kaloy yung pangalan. Ngayon kaaway na niya si Maharlika. Which is talagang kinagalit talaga ng audience niya. Hindi ko alam ba't sila nag-aaway. Pero yung sinasabi ni Sir Ronald, talagang may mga bumabaliktad na. May mga nangyayari na talaga. Di ba? Yung iba sasabihin ka agad. Ngayon, ang hirap ngayon sa amin, kapag ikaw ay pro-admin, kapag inaaway, kung unity team ka dati, tapos pro-admin ka ngayon, dinedefend mo si Speaker Romualdez, bayaran ka. Yun ang statement ng mga DDS ngayon. Ganun ang kanilang narrative na binubuo. Which is hindi naman totoo. Kasi meron naman talaga. Kasi napaka-super stretch yung mga narrative nila na anti-corruption at I don't know, yung mga accountability to taxpayers. Di ba may mga parang, sana naman. I mean, like, konting naman. Di ba, Ronald? Parang, gagamboy ka, gusto mo mag-Marvels ka agad, di ba? Medyo. Intellectually challenging naman, di ba? Dissonance is not, it's not dissonance enough to capture. Parang, wait, what? Kaya may pagka-protect, may pagka-bayaning mga Bonifacio feels, mga ganun. Ikaw, Ronald, anong basa mo? Kasi ako, Mark, to be honest, feeling ko minsan ego wars na lang eh. Once malalaki ang following ng mga vloggers na ito, na lang, ego wars na lang yan. Or siguro, it's also about who's the queen mother or king father, no? Ng mga vlog. Siguro may mga ganun dynamics rin, Mark, no?
Yung sinasabi ni Mark kanina, tingin ko malaking factor din dyan, ego eh. Dahil pare-parehas sila, ang tingin nila, sila yung pinakamagagaling na vloggers, tingin nila sila yung nag-aagawan sila sa constituency. Kaya yung sinasabi ni Mark na ay parang may personalan, tingin ko malaking bahagi ng personalan is ego. 'Di ba? Yung kwan nila. Pero Pati naman tayo, Ronald, di ba? Sa pero mundo halos natin, nag-aasaran pero din tayo. eh, pero oo. halos lahat yan, Mark, magkakasama dati. Dahil dati yung halos lahat ng vloggers mga DDS naman eh, di ba? Almost all. Pero hindi eh. Yung mga DDS na naiwan ngayon, Oo. many of them were with Isko. The Ah, types of Banatbay, yung Banateros, yung grupo ni Banatbay. Marami diyan kasama namin nun kay Isko. Even yung si Nino Barzaga. Yun yung one of the loudest mga na kay Isko yung iba. So, ito Because yung mga there was a digong parang pero hindi unwritten ano Sara. something eh. Di ba, Mark? Ito yung mga digong pero hindi Sara. Di ba? Yun yung Yes. difference. So, Ronald, may Yes, ganun din eh. mga Pala bongo. digong pero hindi pro Sara. Mga Yun, bongo. meron din ganun division. well, nagugulat nga ako kay Banat Bay dahil yung mga banat ko kay BBM pinopost niya sa kanyang sa kanyang show eh. Oo. Hindi, Banatbay has always been anti-BBM from the start. From the start of the election cycle ng 2022, he was calling BBM supporters Tansuna 1 year before the elections. So there was no way he was never going to be accepted doon sa kampo ng Uniteam. Doon siya nag-isko, doon siya sumama, doon kami nagkasama sa kampanya. Pero from that time, he was very anti-Marcos na. Pero kasi si Banatbay very easy din to ano. Consistent Basta naman siya in his fairness. loyalty remains to dun sa tatay, dun kay Rodrigo Duterte. Kaya he is entrusted to get exclusive interviews kay Digong. Sa aming mga vlogger siya lang nakakakuha ng Okay, pero let's be exclusive. honest. Okay, let's be honest. There is Banatbay before the Digong interview nung election time. There's a Banatbay after. Let's be honest, nag-explode yung kanyang following. Ronald, can you imagine Philippine Daily Inquirer quoting yung interview ni Banatbay kay Digong nung panahon na election, 'di ba? Nakakagulo din na ayaw ni Digong na tumakbo si BBM as president. Gusto niya si Sara pa rin kasi alam niya hindi nagagana yung Medvedev Putin niya. Of all people, kay Banatbay siya. Hoy, baka magalit si Banat. Pero nagpa-interview siya kay Banatbay na exclusive na sobrang open si Digong. Like yung comfort level is it's like me and almost like me and you, Ronald. Parang tayong dalawa nag-usap. Yung ganyan yung comfort level. So and I think after that naging super power na si 'di ba? Si Banatbay sa YouTube. I don't think he was that powerful before that. Or after that nag-explode yung levels niya, 'di ba, Mark? Tingin ko naman. He was na. Kasi at around that time siya din yung he was single-handedly carrying yung kala Cayetano, yung awayan sa speakership noon. Ayaw nga pala. That time he was You're right. Yeah, you're right. Big and influential na din eh. Pero humina siya after the Unity 1. Kasi he was anti-Marcos eh. Hindi siya bumaliktad simula noon eh. Talagang anti-Marcos talaga siya. Ngayon siya lumakas siya uli when they felt Digong was threatened by the ICC. Thanks to Digong ulit, 'di ba? Thanks to Digong ulit, 'di ba? Yes. Digong pa rin is the rallying cry. Pero Kaya nga, almost the same level sila ni Maharlika in terms of followerships eh. 'Di ba? Kaya But his style. Bakit silang dalawa yung nagbabakbakan? halos pantay. Personal kasi naman yun. Because there could be only one. Ronald, there could be only one king. Pero minsan sinasabi niya, ito si Maharlika, hindi ko to kasundo, pero ganito. Pero on a personal level, magkaaway talaga yung dalawa. So, hindi din talaga Sa side ng admin, yan yung role dapat ni Thinking Pinoy eh. Ni RJ Nieto. What happened to him? Nawala sa eksena. Nag-aaral siya, pero... Pero may mga nagsasabi, baka daw hindi na pagbigyan, kaya tumahimik, ganun. Pero nag-aaral ngayon. He really wants to serve sa government. So, alam ko, siya sa position ko yung political affairs. Yun daw ang Ronald, I can see the similarities. I can see the talent where it's coming. Okay. I think we had a lot of discussion about itong mga realignments in the Pero may tanong ka kanina, Big R na hindi pa natin nasasagot, no? Anong tanong? Yung sabi mo sa midterm na isasabay. Yeah, exactly. So diba? I'm thinking dahil napahaba ito, we'll just make 2 mini episodes out of it na lang. So let's just talk about it. Is Basta the plan B? Because from what I understand right now is
mukhang there's a very good chance na Basta will run for the Senate, which is something not in the realm of discussion just a month ago or so. But I think now after the whole back and forth between him and Imelda, Aimee and BBM, things are changing very fast. Maraming salamat guys for that. Napaaba tayo kasi dyan.